Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Carly Almica Giselio. At ngayong gabi ito ay tatalakayin ko ang triple Venn diagram ng Africa, New Guinea at ng Asia. Ang una ko pong tatalakayin ay tungkol sa Africa. Mahigpit ang tradisyonal na gender role sa maraming komunidad sa Asia. Ang mga kalalakihan ay tagapaghanap buhay. Sila ay mga mandirigma at mga leader ng pamilya. Samantalang ang mga kababaihan naman daw ay mas nakatuon sa mga gawaing bahay, at pag-aalaga ng kanilang mga anak at sa pagsasaka. Madalas ay may limitadong kapangyarihan ang mga kababaihan sa pagdedesisyon. Sa ilang lugar, limitado ang oportunidad sa edukasyon at trabaho ng mga kababaihan. So sa Africa, kanang mas paborgod sila sa mga lalaki kasi ang mga lalaki kay mas daghan gud sila opportunity compare sa mga babae kay ang mga babae dito sa Africa kay mas intended lang gud sila sa paglimpyo silang mga balay. Murag ilang pulos lang gud dito sa mga babae sa Africa kay kanang mga limpyo silang mga balay tapos mag-alaga silang mga anak tapos kaning magsaka tapos limited lang gud ilahang ang ilang pagdesisyon or ilang kapangyarihan na magdesisyon. Kay dito sa Africa, mas ginapabura ng desisyon sa mga lalaki kumpara sa mga babae. And sa iba na lugar sa ibang lugar sa Africa, kay limited lang ang opportunity sa mga kababaihan dito sa mga kababaihan sa edukasyon at sa trabaho. So murag in general, sa Africa, mas paborgod sila sa mga kalalakihan kay they believe na mas dako og kanang mabuhat ang mga kalalakihan sa Africa kaysa sa mga kababaihan. So murag gamay gud ilang tan-aw sa mga kababaihan compare sa mga kalalakihan dito sa Africa. And then ang susunod ay ang New Guinea. Sa New Guinea, ang gender roles ay nagkakaiba-iba ayon sa tribo. May mga komunidad na mas pantay ang papel ng babae at lalaki. At may kababaihang may kapangyarihan sa ekonomiya. Ang kalalakihan dumaraan sa ritual ng pagiging ganap na lalaki. At ang gender roles ay mas flexible at nakabatay sa pangangailangan ng komunidad. So, sa New Guinea daw is like vary with gender roles nila dito as pangangailangan silang komunidad. So, murag wala ko stable na wala ko sila ka ng kumbaga kultura gud na imunani ang buhaton sa lalaki then maulang maulang ni pulo sa lalaki mo ni pulo sa babae. Sa New Guinea is like vary gud siya and dili siya mag-base sa lalaki o sa babae. Kumbaga, like, gasunod lang gud sila sa kailangan sa ilang komunidad. And then, ang pinagkaiba ng Africa at New Guinea ay sa Africa, mas traditional at patriarchal. By the word, ang ibig sabihin ng patriarchal is mas pabor sila sa mga kalalakihan. And then, sa New Guinea, mas iba-iba at mas bukas sa pagbabago ng gender role. So, kung i-compare ang dalawa, sa New Guinea, mas bukas din sila sa pagbabago sa gender role compare sa Africa. Kasi sa Africa is like, may tradition na sila na ginasunod na ang mga kalalakihan kay intended na sila sa ingon-aning na mga trabaho and napasa na gud siya sa generations to generations until and then ngunit ngayon sa Africa ay particularly sa Senegal is may tinatawag na silang schools for husband and ang schools for husband is yung mas open na gud ang kanilang opportunity para sa mga kalalakihan na kaya din ng mga lalaki na maging magaling sa gawaing bahay, pag-aalaga ng anak, habang ang mga
sinasabi dito sa Africa is like naano progress pero dili pa like fully nag-develop na open na sila sa for gender roles, pero may naapay ba ng mga countries sa Africa like kasunod gyapon sila sa ilang culture. And then ang susunod ay ang sa Asia. Mas malakas ang impluwensya ng relihiyon at batas sa gender roles. Ang kalalakihan ay pinuno ng pamilya at pangunahing tagapagtaguyod. Mas malaki ang kapangyarihan sa lipunan at desisyon ng mga kalalakihan. Ang mga kababaihan ay inaasahang mas nakatuon sa tahanan at pamilya. May limitasyon sa kilos, pananamit at trabaho sa ilang bansa. Ang gender roles ay mahigpit at formal na sinusunod. So, ang sa Asia is gabi sila mas dako ang impluwensya sa relihiyon, sa batas sa gender roles. So, ang mga kalalakihan, they are expected na maging pinuno ng pamilya at sila ang tagapangunahing pagtaguyod. At mas malaki ang kapangyarihan ng mga kalalakihan sa lipunan at pagdedesisyon. Habang ang mga kababaihan is mas expected good sila nga sa balay lang sila and then mag-alaga sa ilang mga anak and sa ilang asawa. And then nabot sila yung limitasyon sa pagkilos and then sa kanilang pagnanamit. So mas more na ang mga babae sa Asia kay mas modest sila dapat manamit, and then magkilos po is dapat modest po sila. Tapos pero karon sa kasalukuyang panahon ang mga kababaihan kay as you can see damo na o like ina-accept na gud nila ang mga mahimo sa mga lalaki is mahimo pa sa mga babae. Like nanay mga presidents na mga babae, not only mga lalaki. And then naapoy mas damo na ang opportunity sa trabaho karon sa mga kababaihan, or mas like in demand na gud sila karon kaysa sa mga kalalakihan. And then mabalang din nato nga nanay progress karon ang gender roles sa ato ay sa Asia. And kung sa una ang mga lalaki kay sila lang tong murag kina-priority god, pero sa panahon karon kay mas dili man nato maingon nga like balance na ang babae ug lalaki, pero mas makita man nato nga murag nag-develop na good and may progress na kumpara sa dati. And ang pinagkaiba ng Africa at Asia, ang Africa ay mas nakabatay sa tradisyon at tribo ng gender roles at kadalasan ito ay striktong sinusunod. Sa Asia naman ay mas flexible ang gender roles. So kumbaga ang Africa is more on mas strict gud sila sa ilang gender roles kay nasa lagi na sunod na tradisyon, and naka-base gud sila sa ang gender roles nila is naka-base sa kanilang mga tribo. And ang sa Asia is mas flexible gud sila and less ang ilahang like pagkamahigpit. And then ang pinagkaiba ng New Guinea at Asia naman, ang pangunahing pagkakaiba ng New Guinea ay mataas ang kalayaan nito sa gender roles. Ang New Guinea ay may mas iba-iba at flexible na papel ng kasarian dahil sa impluwensya ng tribo at komunidad. Samantalang ang Kanlurang Asia ay mas mahigpit at organisadong gender roles na hinuhubog ng relihiyon at batas. At ang similarities naman ng Africa, New Guinea at Asia ay parehong may tradisyonal na papel ang kalalakihan at kababaihan. Ang mga lalaki ay sila yung mga provider at ang mga kababaihan naman ang tagapangalaga ng kanilang pamilya.
Makabatay sa kultura at tradisyon ang kanilang mga gampanin, at may malinaw na paghiwalay ng trabaho batay sa kasarian. Mahalaga ang papel ng pamilya at komunidad sa gender expectations at limitadong oportunidad ng kababaihan sa ilang aspeto ng edukasyon, politika at ekonomiya. At dito na po natatapos ang aking pagtatalakay sa triple Venn diagram patungkol sa gender roles ng Africa, New Guinea at